pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Nanging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmahil ang dati kong araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. Walk on with hope in your heart. At haharamahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduwit kay Randel tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawangin.
Aksyonan. Kasama Zero Celulos dito na sa Yung Millennial 9 TV. Hi, this is Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Mga kababayan, nitong nakaraang linggo, sinimulan na natin ang itatag ang hakbang upang mabawasan ang impact ng pagtaas ng presyo ng langis bunga sa kaguluhan sa gitnang silangan. Una, upang masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon ng sektor ng transportasyon, bukas, March 17, ipapamahagi ng DSWD ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 na tricycle drivers sa 17 LGU sa Metro Manila. At isusunod na ng DSWD ang pamamahagi sa mga tricycle driver naman sa labas ng Metro Manila. Sa mga susunod na araw, ang mga jeepney at TNVS driver ay makakatanggap naman ng 5,000 pesos na cash relief assistance. At sa huling linggo ng Marso, ilalabas na ng DOTR ang fuel subsidy. Maliban dito, na-certify ko na bilang urgent ang dalawang panukalang batas na magbabawas sa excise tax sa petrolyo at mag-aamyenda sa Biofuels Act upang magamit natin ang mas murang bioethanol. Tuloy-tuloy din ang pagpapatupad ng Love Bus Program. Makakatulong po ito para makatipid sa pamasahe at gasolina ng taong bayan. Kaya't gamitin po ninyo ang libreng sakay sa Metro Cebu, Metro Davao at Metro Manila. Pangalawa, kailangan matiyak na may sapat na supply ng pagkain. Upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda, ipagpapatuloy ng DA, ang Department of Agriculture, ang pamimigay ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa ating mga magsasaka. Mahigit 26,000 magsasaka ang mabibigyan nito. Para naman po sa mga mangingisda, ang BIFAR ay magbibigay sa Huwebes, March 19, ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa higit na 26,000 mangingisda. Sisikapin din ng Department of Agriculture na ipamahagi sa Abril sa bawat magsasaka at mangingisda ang lagpas 2,000 pisong tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Magagamit po ito ng mga magsasaka sa kanilang hanap buhay. Sinimulan na nitong Pebrero ang implementasyon ng Local Government Support Fund, yung LGSF. Sa mga nabigyan na, maaari na pong gamitin ang halagang ito upang bumili ng bigas sa ating mga magsasaka at ipamahagi sa kanilang mga komunidad. Muli, nananawagan ako sa ating mga local government unit na siguruhin wala ng pass-through fee na sisingilin. Nakarating sa akin na may ilang pang mga barangay na naniningil pa rito sa bawat sako ng palay at sasakyan. Sana matigil na ninyo po ito dahil ang epekto lamang nito ay pinapagmahal ang presyo ng ating mga bilihin. Pangatlo, sinisikap natin maprotektahan ang mamimili ng hindi nalulugi ang mga negosyante. Babawasan ng kaap ang singil sa passenger service charge, landing fee, parking fee at iba pang fee. Ito ay makakatulong para bumaba ang gastos ng mga airline at ang mga pamasahe sa eroplano. Samantala, pinaiikli naman ng Civil Aeronautics Board ang araw na pag-review ng fuel surcharge mula sa 1 buwan, 15 days na lang po. Mas mabilis na ma-adjust ang pamasahe kapag nagbago ang presyo ng jet fuel. Ibig sabihin, kapag tumaas ang presyo ng jet fuel, mas kontrolado ang pagtaas ng airfare. At kapag bumaba naman ang presyo ng jet fuel, mas mabilis ding bababa ang pamasahe. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, repasuhin ang mga patakaran ukol sa lisensya, permit, clearance, certification. Tignan ninyo kung alin dito ang pwede munang suspindihin o di kaya ay babaan ang mga singil upang makabawas sa mga iniintindi ng taong bayan. Ikahuli, tinututukan din natin ang kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Gumagawa tayo ng mga hakbang upang hindi makadagdag sa bigat sa bulsa ang pag-aaral. Bawal pa rin ang mga bayarin o kontribusyon na sisingilin sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan, lalo na ngayong panahon ng graduation. Sa March 25 naman,
magsisimula ang serbisyo fair ng DepEd. Dito, ang mga ahensya ng gobyerno at mga employer ang pupunta sa eskwelahan upang makapag-apply ng trabaho ang mga high school student at graduate natin. Mas madali nang makakakuha ng clearance, hindi pa gagastos na malaki sa pamasahe. Mga kababayan, ngayon, higit kailanman, kailangan natin ang pagtutulungan ng bawat isa. Walang iwanan, walang may iwan sa pagharap natin sa hamong ito. Asahan ninyo ang patuloy namin paggawa ng mga hakbang upang maibsan ang mabigat na epekto ng kaganapan sa gitnang silangan sa taong bayan. Naway manatili ang ating tiwala sa isa't isa at ang pananampalataya na malagpasan din natin ang mga pagsubok. Dalangin natin ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Marami pong salamat. Mga kababayan, Just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayan. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama Siro dito na sa Yung Millennial 9 TV. Tayo po ngayon ay live dito lamang po sa Meet the Press weekly forum ng National Press Club. Ito po si Director Dennis Napuli at mayroon po tayong naimbitahan at pinaunlakan po tayo. Papasalamat po tayo sa pagpapaunlak ng ating kaibigan mula sa Transport Group at bibig sa kanya floor para magpakilala. Wala pong iba kundi po si Sir Ariel Lim. Good morning, sir. Good morning, Sir Ariel. Boss. Yes, good morning po. Magandang umaga po sa lahat ng nasa press, no? Sa nanonood po rito sa Meet the Press, no? Ako po si Ariel Lim, ang kasalukuyang presidente po ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines and concurrent na National Convener and National President po ng National Public Transport Coalition. Ayan. Boss Ariel, alam kong kahit na napaka-busy ng iyong mga ginagawa, no, para sa ating mga kababayan at para sa inyong grupo, at kahit alam kong napakataas ng building, no? Yung nilakad mo, hindi ba? Nag-elevator ka ba? Medyo, nag-elevator. Nag-elevator. Ano kapag-elevator, no? At kasi nagtataas na ngayon, no? Alam mo bakit? Isipin mo yung pamangkin ko nung nagkita kami mga 5 years ago, ha? Okay? Pag nagkita kami nung 2 days ago, ang taas na. Di ba? At least tumaas na, no? Oo, tumaas na. Tapos lumalaki na rin, ha? Pati yung mga presyo ng pagkain, katulad ng pandesal. Lumaki rin yung pandesal, pero yung presyo ng pagkain Tumaas din. Tumaas din. Eh, di ba? Buti nakarating ngayon dahil sa kabila ng pagtaas ng gasolina. Gasolina at saka ng diesel, no? Eh, ano nga pala? Paano nga ba naman ang mangyayari ngayon, Boss Ariel? Dahil nagtaas yung gasolina at crudo, pati ka kerosene, eh, paano na ang kalagayan ng inyong grupo ngayon? Actually, kararating ko lang galing Visayas, no? Dahil nga umikot ako doon sa mga kasama nating driver, no? Hindi lamang sa tricycle, kundi yung mga jeepney. Kasi marami ko pong member, no? Mula sa motorcycle taxis, mga probinsya, sa Cebu, sa Davao. No, talagang lahat kami. Kasi ang tinitignan ko, ano ba yung impact nito, no? Sa anong mangyayari. Kasi nakita ko nga na doon sa ibang probinsya, may mga tumitigil na eh. Yun ang nakakaano nito dahil hindi na kaya. Tumitigil ng bumiyahe? Bumasada. Lalo na po yung may mga ipinag-extrahan. Katulad kasi po sa probinsya, kalimitan dyan. Ang tricycle driver, sila rin yung nag-uuma, sila rin yung nangingisda. Pagka may huli ng isda, sila yung nagsasakay para ibenta. Yun yung pinakagamit nila. So, sa ngayon ho, nakikita na namin na naghahanap ng ibang hanap buhay. Kasi kung babiyahe ka man,
talagang hindi kaya. Yung iba naman, ang ginagawa, hindi na tuloy-tuloy yung pasada. Ibig sabihin, pag umaga, pasukan, papasada sila. Then yung mga interval nun, yung alas 10 ng tanghali, ng umaga hanggang alas 12, alauna, alas 12, itigil yan. So ganun po ang nangyayari ngayon. Kasi kung ikot ka lang ng ikot, talagang lugi ka, no? Talagang wala ka maiuwi sa taas ng presyo. Paano ang boundary nun? Di ba meron silang boundary? Halimbawa sa tricycle. Sa tricycle ba, magkano ba usual ang... Usually po ang tricycle is 150. No? Per day. Per day. May 200, depende po sa lugar. Kasi doon po sa mga bayan na maliliit, hindi po ganun kalaki. No? May mga 120 lang na boundary dyan. So talagang ang nangyari po, imbis na boundary system, hatian na lang. Kumbaga, hatian na lang ng kita. Kaya po maraming mga operator ngayon ang talagang medyo kamot ulo, lalo na kung naguhulugan ka pa ng tricycle mo. So yan po yung mabigat. Kasi yung motor per se, hindi naman ganun kamahal eh. Ang mahal na mahal po dyan yung sidecar, no? Isa po yan din. Siyempre may mga business permit dyan. Meron po silang mga babayaran ng mga prangkisa, lahat sa LGU. So yan po yung... Prangkisa pa sa... Under ng LGU. LGU. Kami na LGU, no? Kaya nga po, even sa pagtaas ng pamasahe, hindi po kami mga pagtataas basta-basta kung hindi dadaan sa local government, no? Sa ordinansa. So yun po yung pagkakaiba namin sa LTFRB na pagka nagbigay sa jeepney, sabay-sabay po yan, no? Pero kami po, hindi gano'n. Kaya medyo problema. Kaya 2 weeks ago, kaya po ako umikot, ang dami pong reklamong inabot ko. Ang hirap po maging isang leader na pareho ko na ikaw yung kinikilala, ikaw nagre-represent sa kanila sa Senado, sa Kongreso, sa Malacanang, sa DOTR. Kasi po reklamo, siyempre laging sa pulpo dyan sa mga tricycle, sa amin po bumabagsak. Kaya po talagang umikot ako para tignan yung sitwasyon. Namin ko naman po na talagang may mga nagtaas na ng pamasahe kasi hindi na po talaga kaya. Pero teka muna, doon sa pamasahe sa tricycle, usual ba? Magkano ba ang pamasahe? Kasi po, iba-iba yung po yan. pinaka-minimum. Iba-iba yan, Director Dennis eh. Ganito po kasi ang sitwasyon ng tricycle, no? Sa bawat munisipyo or bawat syudad, iba-iba po yung kanilang pamasahe, no? Meron pong special kami, yung mga taga nasa loob po ng subdivisions. No? Pipila po yan dyan, pero pag walang kasabay dahil kukunti yung sumasakay, special na. Minsan po, tatluhan. Babayaran mo na yung tatlo. No? Ang pinakamababa. Para umarya na. Yes, 30 pesos. No? Noon po yan. Pero sa ngayon po, talagang dahil malalayo rin naman, talaga pong medyo nahihirapan kasi meron pong local government na ang kanilang taripa 2 kilometro per 2 kilometers. No? May ganun po. Depende po ka nga sa local. Kaya po, hindi kami makapag-adjust. Kaya isa pa hong malaking problema ng hanay namin, ito pong mga tricycle association, hindi rin po marunong gumawa ng tinatawag natin na petition for fair increase. Ang pinakamabigat. Yung yan, parang taripa. Yes, kasi nagpipetition ka dyan eh, no? Para pataasan ka. Petition para sa taripa. Ang pinakamabigat pa po ron, ito yung katotohanan lang po, mismo po yung mga konsilor, dahil di naman din po sanay, no, hindi rin nila alam gawin. So kaya po ang nangyayari, aantayin na lang namin pag nagtaas po sa LTFRB, pamasahe, saka lang po gagayahin. Kumbaga, gagawa na lang po ng na parang kinukuha na lang yun. Yes, yun po ang isang problema. So, pero, doon ba sasamahan nyo kasama din ang jeep? Hindi po. Meron po kami yung isa, yung National Public Transport Coalition. Yun naman po. Yun po. Kasama po ang buses, truckers, ang jeepney. Kasama po ang UP Express, ang TNBS, motorcycle taxi, no? So, yung parte na yan, anong huling napag-usapan ninyo? Lalo na, parang may balita ako na magtataas uli. Kasi, di ba, magkano ba ang prevailing price ng diesel? Yung more or less, sabihin na natin yung mga big players. Kahapon po, nasa 80 pesos. No? 80 pesos. May 80 to 88. Depende po eh. Pag big players, medyo mas mahal-mahal. Pinakamababa po sa nakita namin kahit sa probinsya is COE. Kaya nga sinasabi ko, hindi po talaga pare-parehas, pero pinakamahal po talaga ay Shell. Kaya pala si Boy Commute, si Pangulong
Pangulong Boying. Pero Pangulong Boying Leonel Abasola. No? Yes, opo. Hindi nagpapagas. Ang tagal na niyang hindi nagpapagasolina. Ang tagal na rin hindi nagpapadiesel. Pero nakakarating dito. Alam mo bakit? Bibisikleta na. Boy commute niya. Nagbibiro lang po kayo mga kapatid. Anyway, bago patuloy natin muntahan, doon po sa aking Facebook page, no, sa aking mga kasamang direktor, i-acknowledge nga po pala natin ang ating direktor na nandito rin, si Director Gina Mape. Good morning, Direk. At saka nandito ang ating ilang mga membro. At nakikita ko, andyan si kapatid Julieta, si Chris Mon, at saka nandyan si Jerome Bendiga, no? Chris Mon Heramis at Juliet Pakot. Yan, no? At yun nga, napapag-usapan natin itong impact, no? Mga kaibigan ng pagtaas o kaya yung sa transport group. Alam niyo bakit? Meron domino effect din kasi ito. Tama ba, Boss Ariel? Natin, umaangkat lang tayo. Yes. No, ng gasolina, ng crudo sa pandaigdigang merkado. So, apakahirap din po kasi ng yung gobyerno, katulad po ng LTFRB na hindi basta makapagtaas. Kasi kailangan mo rin itaas eh. Kaya po sa pag-uusap namin ni Chairman Vigor Mendoza, tinitignan namin kailan ba huling nagtaas ng pamasahe at kailan huling nagtaas yung pong bilihin. Yung pong sweldo. So sa ng sweldo nitong hindi rin po gumalaw yung presyo ng transportasyon. Pero tandaan natin, gumalaw po yung presyo ng bilihin. So hindi lang naman pag tinaas mo yung pamasahe, yun lang ang gumagalaw. Gumagalaw din yung pagkain, lahat ng bilihin natin sa bahay natin. Yan domino effect. Yun na po yun. Kaya medyo naintindihan ko po yung pagbabalanse kasi I was a former secretary, gobyerno rin ako. So pinag-aralan ko. Ang nakikita ko po kasi mali dito, ito pong all the regulation law, ito pong batas na all the regulation law na 1998 pa po ipinasa ito. No? Tagal na, ilang years na. Panahon po ito ni 30 years na. Actually, ako nasa gobyerno na nung panahon na yun, kay Ramos, no? Answer ng Yes. Anong kagawaran po? Malacanang po, no? Hindi ako ng Malacanang noon hanggang kay Gloria. So, kaya po medyo napag-aralan din natin, no? Yung panahon na yan. Naging rin naman po ako sa Kongreso, consultant din ako. So, nakikita ko po talaga na yung pong ipinasang batas na 9749, I think, 8749, na all the regulation law, mukha pong hindi na akma ngayon. Kaya nga ang pinawagan namin... Hindi na siya hindi na siya practical. Yes. Unang-una po, doon nakalagay, kung tataas po ng 80, mas mataas sa $80 per barrel, saka pala mga pagbibigay ng tulong ng gobyerno. Ngayon, 100 na. Yun nga po. Ang problema, mag-aantay ka pa ng 1 month. Yun po yung nasa batas eh. Kaya nga sabi ko, bago i-impose. yes. Okay. Ang dollar po noon, ang dollar rate, iba. Ngayon nasa 59 na. Noon po naka 46 lang. Yes. So kaya po sinasabi ko na dapat revisahin yung all the regulation law kasi yun po yung isa nagpapahirap sa gobyerno para itali ang kamay nila. So doon po nakalagay lang na mababago lang po yan kung ang Pangulo mismo bibigyan ng special power ng Kongreso at Senado. Okay. Katulad po na excise. Hindi ba kaya ng EO yan? Hindi po kasi batas po ito. No? Kailangan, katulad po ng excise tax, no? Malinaw po yung excise tax natin, nagkakalaga ho ng 6 pesos yan. Nakakako yan. Ibig sabihin, 6 pesos po ang dagdag para sa diesel. Okay. Ang excise tax naman ng gasolina, 10 piso. Okay. So, ibig sabihin, hiningi namin, yung pati yung iba. Sandali, mag-check lang tayo ha. Okay naman tayo, napapakinggan po tayo ng ating mga kapatid. Pakishare lang po. Pwede po kayo mag-comment ha, pero siyempre sa pag-comment po mga kapatid at mga nanonood sa ating Facebook Live, maging responsible po tayo ha. At iwasan po natin yung hindi kanais-nais po ng mga terminolohiya. Yan po. Sige po, patuloy po tayo. Pasensya na po kayo, Boss Ariel. Ayun nga po, kaya pinaliliwanag ko na
na talaga pong napakahirap balansehin. No? Yeah. Kailangan po kasi total na, kumbaga, overhaul yung batas po na yan. Kaya ang panawagan po namin ng iba-ibang sektor, lahat po kami magkakasama ngayon dahil iisa naman ang aming tinig. Yes. Eh, ito po, pag-aralan po yung pagtanggal ng excise tax at saka ng IBAT. Kasi, naintindihan ko rin po Teka, for the time being. Yes, for the pansamantala lang naman, habang mataas lang po. Para malinaw lang, no? Hindi naman po habang panahon. Yes, yes. Pero revisahin na nila para po tumama na. Yes. Kasi po nga, sinasabi namin, iba na po ang presyo ng dolyar ngayon So, sa dolyar noon. So meaning to Pero ay say, batas. dapat pala magkaroon ng batas, Boss Ariel, na futuristic, na kung sakaling ganito ang mangyari sa presyo ng barrel, for example, susundan yung presyo ng langis sa pandaigdigang presyuan, no? Merkado. So dapat meron siyang parang naka-table na. Yes, ceiling. Yun ba? May Pag ceiling na. umabot dito, hindi na tayo magkakagulo. Automatic, Yes. ibababa nila. At pag bumaba naman yun, ibabalik na lang. Yes. No, magagawa naman po ng mga economic managers Oo. natin yan. Magagaling po naman Oo. yung mga nasa gobyerno. Kung Oo. kami nga na hindi gano'n, na Yes. intindihan namin. Hindi, tsaka magiging part yan ng kahit sa mga accountancy, sa accounting business, no? O management, meron tinatawag na risk assessment. Anong control ang gagawin mo para nang sa ganun, tumatakbo pa rin yung industriya? Tama. Kasi po, sabi ko nga, doon po sa all the regulation doon ng batas, nakatali po ang Yes. mismo ang DOE. Yes. Hindi po sila basta makagalaw. Oo. No, kaya nga po sabi ko, dapat ayusin ito, palakasin yung gobyerno kung paano na makakagalaw sila in case na ganito po ang sa emergency crisis tayo sa hanay po ng produktong petrol. Pero sakali man, hindi naman natin sinasabing walang magagawa ang gobyerno, no? Pero pag sinabi ng gobyerno, Boss Ariel, sa ating mga kabayan, wala tayong magagawa. Sa ngayon, tied up ang ating mga kamay. Ano ang masasabi mo doon? Yun nga po, hindi naman po pwedeng kasi I remember, ito po, binabanggit ko. Nung panahon po na si former President Gloria Macapagal-Arroyo, tumaas din yan. No? Alam nyo, nung nandoon po ako, hindi ko makalimutan yun na sinabi ng Pangulo sa mga oil companies na kung hindi nyo kayang kaming tulungan para maibsan yung problema ng mamamayan, mapipilitan akong i-handle yung kasi nung mga panahon na yon, mga magagaling yung mga nasa Department of Energy na talagang galing sa hanay ng medyo bumigay So yun po yung nakikita ko na pwede. Hindi mo naman tinatakot, pero kung nandoon po sa karapatan na bigyan ng Pangulo ng special power, makakagalaw po kasi ng gusto. Yes. Kaya nga minamadali namin na kumakain ng araw. Tapos magkakaroon po ng IRR, Yes, diba? ang mabigat po rito yung araw-araw na matumataas yung presyo, yan po yung magiging problema. Sa ating mga viewers po, yung IRR, yung Implementing Rules and Regulation, bago po magkaroon ng IRR, meron pa yung bubuing technical working group. Tama po ba, Boss Ariel? Yes, no. Dito po sa special power ng yung na lang economic managers yung pag-usap para gumawa, no? Hindi katulad ng talagang Republic Act, no? Kasi ito special power lang ito. Okay. Medyo yun tumatakbo. Hindi pala adequate na may IRR. Opo. Hindi Okay. po, kasi napupunta po yun sa mga economic managers ng Pangulo. Malacanang po talaga yung nagko-control pagka may special power. I stand corrected ang ating mga tricycle driver. At saka doon sa grupo po ng yung isa pang union, yung isa pang association na binabanggit niya. National Public Transport truck drivers, di ba? Andyan yung bus driver. Hindi namin natatanggap kahit ng pandemic. Hanggang ngayon nga, hinahanap ko yung pera na yun. Kung bumalik pa sa National Treasury yun, or talagang saan napunta, baka mamaya. Kaya po, medyo nagpapasalamat ako kay Secretary Gatchalian dahil ipinasok na kami sa AIC. Okay. Kasi po yung kasama na. Yes, yung 5,000 po na ibibigay na yon, ito po ay galing sa budget ng DSWD, so sa 30 billion. Okay. Yung 2.5 billion po na nasa DOTR, ito po ay paghahati-hatiin para sa mga jeepney, Sa iba-ibang buses, iba't bang yes, TNC, TNBS, lahat po. Then meron po kami matatanggap din doon na 1,500
na napakaliit. Kaya kung hindi nagdagdag ng 5,000 na to, malamang po talagang sa tingin ko, hindi na po kaya, tutukod na kami. Kaya nga, yung 1,500 na yun. Yung 5,000 po ngayon, ang maganda rito, binigyan po lahat ng driver, hindi para sa gasolina. Ito po ay parang tulong sa isang tao, sa driver, no, na at least mapambili niya ng pandagdag sa pagkakakitaan niya. Kaya lang, siyempre, katulad ngayong araw na to, ngayon nagtaas, ngayon sila nagbigay, next week tataas na naman. Paano na naman Possible. Hindi ho naman dahil tinatakot natin ang ating mga kababayan, no? Pero tingnan niyo po ang mga report, tingnan niyo po ang nangyayari sa presyo ng presyo ng bariles. Okay, ng langis, no? Sa pandaigdigang merkado, nagtataas po. Ngayon, ang mangyayari niyan, yung gastos para sa produksyon, sa transportation, kailangan bawiin yun ng negosyante, no? Tama. Kasi para may deliver po yung magkaroon tayo ng kerosene, magkaroon tayo ng gasolina, i-refine po yan eh. Kaya lang, yung refinery, saan nakukunin yan? Mga barko, sa ibang bansa. Kaya yung mga malalaking oil companies, hindi po sila makapagbaba. Dahil una, may mga sinesweldo sila. Hindi na tulad ng maliliit. Nakikita nyo, yung manager, yun na rin yung pag-boy, no? So, hindi ganun kalaki yung gastusin nila kaya nakapagbababa sila ng presyo. Ako, katulad nito, Boss Ariel, galing ako sa drilling eh. Yung nagmimina ng langis, no? May workover, tapos nag-check kami ng yung para mamina, yung langis sa onshore drilling. Kaya alam ko, yung pag bumaba nga ang langis, parang problema rin sa amin, ha? Sa amin naman, problema naman. Siyempre, magkakaroon ng retrenchment. Pag tumataas, medyo parang okay. Kaya lang, hindi rin nagiging okay in the long run, no? Why? Dahil yung tinatawag na, siyempre, kapag yun sa mga consumer mo, aaray ang mga consumer aaray ang mga barko, aaray ang mga refinery, aaray din yung mga end user. At ang end user, tayo yung lahat. So yan na ho ang problema. Kaya nga, sabi ko, kailangan talaga total overhaul pag-aralan ng gobyerno. Kasi kung mauulit ito, di ganito na naman tayo. Parang paulit-ulit na lang. Dapat pinaghahandaan na yung future. Dapat anticipation no? Dapat po ganun ang sitwasyon. Kaya nga po, maski yung mga hanay namin sa public transportation, yung mga kasama ko sa leader, hindi naman sila kasing kaalam ng nalalaman ko. Kaya nga po, sinasabi ko kung bakit ganito ang sitwasyon. At sometimes, alam niyo naman, yung mga kasamahan kong driver at operator at yung mga leader, ang ano niyan, ang setting niyan, pagka nasasaktan na sila, mag-almay o maklas. So, kailangan ko din po ipaliwanag at maging gitna rin ako na itong mga ginagawa natin na pagkipaglaban legally, hindi rin naman natin pwedeng sabayan ng palagi tayong nandun sa kalsada, di ba? Kasi hindi rin naman... Speaking of rally, tuloy na ba yung sa piston? Yes, tuloy po. Sa 19 po yung kasama natin sa piston. I think pati Manibela kung may mga sasama po na hindi ko naman pwedeng pigilan kahit ako po ang national convener ng National Public Transport Coalition. Kasi alam nyo, nasasaktan din sila Katulad po ng ang piston, ang hinihingi po ng piston ngayon, madaliin yung pagtatanggal ng excise tax sa talagang iba. Doon, naiintindihan po natin yan. Kasi nandito tayo sa malayang pamamahayag, freedom of speech yan. At least may hatid nila, no? May lahad nila kung nilang nararamdaman. No? Na hindi naman nila gagawin yun kung hindi seryoso. Yes, oo. Kaya naiintindihan ko rin sila. So, kaya hindi ko naman pwedeng pigilin yung ating mga kasama o mga ka-transport na gawin yung nila, yung reklamo nila. Pero nagkakasundo kami sa iisang hangarin na dapat talaga kumilos ang gobyerno, madaliin para makatulong. Kasi katulad ngayon, alas 5 ng umaga, gising na ako, ang dami-dami ng tawag, lalo na yung mga nasa probinsya. No, kanina, yung Mindanao, tumatawag ng taga-Butuan, tumatawag ng taga-Surigao. Kung akala nila meron na rin sila makukuha 5,000. So yun ang itinatanong nila, ha? Yun ang reklamo. Ngayon, siyempre, bilang Pangulo, kailangan mo ipaliwanag na hindi pa, pilot lang ito,
ang sagot sa akin ngayon, dead end ako. Pangulo, hindi naman pwedeng tumigil din kami rito kung hindi kami tumigil dito kung dyan lang mabibigyan. Kasi mahal na rin ang gasolina, mas mahal pa rito. So kaya ang panawagan ko, tuloy-tuloy na So, sana. teka muna. So, kung dito, nasa 80, no? Roughly, yung diesel. Sa probinsya, magkano? Ang diesel sa probinsya ngayon nasa 104 to 110. Oh my God. Yun yung mga kilala. Pero may pinakamababa is 95, no, 98, 93. Yun ang presyo ng diesel Mababa ngayon. pa yan. Oo, iba-iba. Doon sa mga small bearer. Yun nga nabanggit ko, ang isa sa nakita namin yung sea oil. Hindi ko siya sinutulak, pero talagang yung sea oil. Kaya nga, may plano akong makipag-usap na sa mga Magkano oil sa kanila? companies. Sa kanila, nasa mga 90 pa lang yung 92, 91 yung presyo ng diesel sa araw na to, ha. Oo. So, ibig sabihin, tumaas na sila kahapon, iba pa yung presyo nila. Oo. Pero sa mga players, Yung malalaking player talagang medyo mataas na 110 Okay. pesos na ang presyo ng pero kung nagagawa ng CEO yun, so yung management niya ang inaano niya. Ibig sabihin yung kanyang posting, di ba? Iyan yung pala Yun niya eh. Paano? Bakit sila nakapagbababa ng ganon? Kahit pa paano, hindi nga sila kasing laki ng katulad ng Shell, pero kilala rin sila eh. Kung lumalaban na rin sa market, pero mababa pa rin. Yun nga yung, kung may pagkakataon lang magtanong ako sa DOE, bakit ganon, di ba? Oo, baka may best practice sila na pwede i-share Oo, sa iba. baka no? i-share sa para bumaba. Yes. Kasi ngayon, lahat ng matitipid kailangan eh. Bawat sentimo, bawat piso, napakahalaga ngayon. Alam niyo mga kababayan, no, at saka Boss Ariel, no, pinag-uusapan natin presyo ng hindi lang doon sa transport group, pati yung presyo ng langis. Kasi napakalaki po talaga ng impact. Kung sa mga ibang kababayan natin ay okay lang sa kanila yung basta magbigay lang ng 1,000 sa pump boy, no, sa crew ng ating fuel, no, at kung ano man ang kalabasan ay okay lang sa kanila. Hindi po applicable yan sa lahat kasi marami po tayong mga kababayan umaasa, lalo na yung mga bumibiyahe, lalo na yung katulad nung pinamumunuan ni Sir Ariel Lee, no? Ay yung 25 o yung isang hindi pala sentavo, piso na. Yung piso ay napakalaking bagay na. Yung ikatitipid na kahit magkano, 10 piso, 2 piso, o kaya 50 pesos ay napakalaking bagay para sa isang ordinaryong nagbabiyahe, no, o nagdadrive. No? Totoo yan. Sa panahon ngayon, yung piso napakalaga. Kasi noon, kung hindi pa kaya yung presyo ngayon. Oo. No, kaya ako titignan mo, talagang napaka-importante na talagang mabawasan anumang paraan. Yun yung hinahanap ng mga kasamahang kasanay ng public transportation na sana gumawa ang paraan ng gobyerno. Kasi sabi ko nga, hindi naman pwedeng puro lang tayo reklamo, walang solusyon. Nagtuturo na rin ng solusyon. Yan may action plan. Yes. Kasi ganito yan. Hindi lang basta pwedeng solusyon na parang nangangampanya. Yes. Kailangan ay pasensya na po sa mga ito naman po ito sinasabi natin eh. No? Marami nagsasabing na ito ang solusyon. Ano ang action plan? Kasi at least kung may action plan, may timeline, may due date para masigit ng taong bayan, nagawa ba ito? O sige, action plan mo, ilan yan? Kailan matatapos ang unang step? Kailan matatapos ang second step? Pero ba kayo nakita gano'n sa mga pamilya? Ito ngayon, pagbibigay muna ng ayuda, yun ang pinakaunang ginagawa nila. Pero ang tanong, hanggang kailan? Okay. So, ano tinitignan natin yung long term, no? Yes. Katulad yan, paano ba matitipid, no? Kasi sabi na natin, okay, nagbibigay sila ng ayuda, pero hindi naman tumitigil yung taong bayan ng paggamit, no? Hindi nagtitipid sa paggamit. Baka sa dulo, mas mabilis yung pag-angkat natin ng langis. Ibig sabihin, mas pamahal ng pamahal yung presyo. So, kaya kailangan pati yun tignan eh. So, ang isang ginawa ng gobyerno, yung 4 days, 4 working days, 4-day work week. So, okay yun, no? Sabi ko nga, ito namang may mga sasakyan, maliban doon sa may mga kaya, no? Kung maganda, ang sinasabi namin, tutukan at bigyan ng suporta yung public transportation. Kasi, kung maganda public transportation mo, yung mga may sasakyan, lalo na yung mga middle class, hindi na yan magdadala ng sasakyan. No? Paparada na lang yan at sasakay na lang yan. Pero kung yung mismong
mga public transportation wala sa kalsada dahil hindi rin nila kaya yung presyo, ano mangyayari? So, yun yung sinasabi natin na dapat iisip Pinagtutunan ng pansin. No? Tandaan natin, ang magagamit lang natin na maganda-ganda ngayon is yung LRT, MRT, di ba? May mga libreng sakay, pero hindi naman lahat libreng sakay. Saka di araw-araw yun. Hindi araw-araw, no? Ang balita ko nga, itong PNP yata o kung sino man. Hindi, pero sigurado malilibre. Kailan ba birthday ni PBBM? Ay, parang September din yata. Mag-comment po kayo para, hello po, advance happy birthday po sa ating Pangulo. Okay. Ngayon, hindi, kasi di ba naalala ko birthday niya, di ba? Di ba, Jerome? Kapatid Juliet. Anyway, hindi, alam ko merong na parang nung birthday yun parang merong libreng sakay. Ngayon po meron naman sila, no, libreng sakay na ginagawa. Yun nga lang, siyempre, kailangan pa rin ng pondo kasi libreng sakay, ang magbabayan din dyan, gobyerno, gagastos din sa mga sasakyan, hindi naman sasakyan ng gobyerno yan, aarkilahin mo rin yan sa mga private, parang gano'n, no? So, Pero, teka muna, pero meron ding libreng sakay kahit hindi yung birthday. Parang, ayaw ko kung araw ng kalayaan or... ginagawa basta naman meron yun. ganun, di ba? At saka meron silang ginagawa. Sana itong Semana Santa, no? Meron. Meron, alam ko meron, tuloy-tuloy naman tuloy-tuloy naman. Oo. Kaya lang yun nga, sinasabi namin, yung libreng sakay na yan, kung titignan mo rin yun sa bumabiyahe, at yung ruta na yun, pareho na libreng sakay, mamamatay din yung mga driver natin doon, yung mga operator doon. Kaya nga, ang Dahil may libreng sakay, Oo. instead na sa kanila, Siyempre doon sa libreng sakay, mamamatay din. So kaya nga sinasabi namin na dapat talaga napag-aaralan. Kaya kailangan, ang ano ko lang yung mga nakalagay dito sa mga sa LTO, sa LTFRB, sa DOTR, mga nakakaalam din sa transportasyon. Kasi pag hindi mo alam yan at galing sa ibang hanay yan, ilagay mo dyan, mangangapa correct. So kaya mas marami kaming umaangal na nakakaalam dahil doon kami nang galing. Tulad ko na galing ako rito, siyempre nakikipagtalo ako hanggang Senado, hanggang Kongreso, hanggang sa media na may mali. So sometimes, ang dating, kalabang ka na. Diba? Pero ang sa akin hindi bilang kami yung nakakaalam ng hanay namin, nagsimula rin naman ako sa pagdadrive ng tricycle, di ba? Hanggang narating ko itong pagiging nasyonal dahil napunta na rin sa gobyerno. Ibig sabihin, kung tatanggapin lang nila yung mga suggestion namin, siguro mas mapapagaan, no? Mas mapapadali yung mga problema. Kasi ang dami. Hindi siguro, babang suggestion, para sa akin, kung akong, halimbawa ako ang taga-gobyerno, suggest ka, okay, ano gagawin ko? Pakinggan kita, sulat ko, paano ito maging doable? Item number 1, item number 2, item number 3, di ba? Chairman Vigor Mendoza, na talagang nakikinig. And ganun din si Asik Marcos Lacanilaw. Kasi ako, kung dapat pasalamatan natin. Correct. Pero pag Kung talagang... pinagagawa mo buti, ako... Di ba, bigyan natin ng compliment. Diba? Ako kasi gano'n, kahit sino pang Pangulo ng Pilipinas, binabanatan ko, alam niyo yan, di ba, sa NPC. Pagkamali, kahit yung mga sekretary. Pero pagka sila ay maganda yung ginagawa, kailangan naman natin purihin, no? Hindi naman pwede puro na lang tayo against, no? Yes. So, ganun tayo dapat tumingin. Kaya nga, medyo ngayon, maganda-ganda kasi nga, napakinggan, katulad ng reklamo namin sa TODA. O, kami ang nauna. So, nagpapasalamat ako sa pamahalaan dyan, especially kay Secretary Gatchalian at saka kay Secretary Banoy Lopez, na kami yung inuna. Dahil nga, yung mga jeepney palagi namang meron sa LTFRB, kami ang nawawala So, yung mga ganong bagay, malaking tulong, gaya na sinabi ko. Pero, siyempre, yung tulong na yun, ang tanong doon, up to when last. Yes. So, yung hinahabol natin na dapat hanggang kailan? Continuity para hindi rin kami maano. Kaya balik ko nga, nagbibigay kami ng suggestion. Yes. Na sana pakinggan, no? So, yun nga yung maganda naman dahil pag talagang nakapunta na sa Senado, sa Kongreso, kahit papano, naihiring yun at napapakinggan at nagiging isang dahilan yung para makagawa ng batas. Yes. Kung wala pa nag-exist na ganung batas, na may pasok na para maging long term na at wala nang confusion kapag nagkaroon ng halimbawa, naulit itong ganitong mga pangyayari. No?
Anyway, at mga kababayan, no, sa ating mga tagapanood sa Facebook Live natin at napapakinggan nyo yung hinaing ng transport group, no, regarding dito sa kalagayan o sitwasyon ng ating mga biyahero, ng ating mga toda, no, yung at saka yung iba pong sektor sa transportasyon, no. Ngayon, hindi lang po yung inireklamo yung pagtaas ng gasolina, kundi nagbibigay po ng suggestion, no, sa ating gobyerno kung paano re-resolbahin ng practical. Yes, kaya kita mo, yung recommendation ko sa LTFRB, no, na yung mga tourist transport, yung mga vehicle rental, yung mga truckers na nagdi-deliver sila ng goods, di ba, nagdadala, na kahit hindi makasama ngayon sa ayuda. Because may oo, kasi meron silang sarili pricing na hindi control ng LTFRB. Di ba? Okay. Yung kasi renta yan eh. Yes. So iba, hindi katulad ng Grab kasi ang control ng presyo, hindi naman LTFRB. Ang nakakaalam yung mga companies eh. Yes. So, sinasabi ko na dapat nakiusapan yung mga companies ng malalaking kumpanya like Grab, kung ano-ano, InDrive, lahat sila kasi like kung Drive, ano pa? marami yan sila. Joyride. Yung mga Joycar, di ba? Yung Angcars. Marami yan bukod sa motorcycle taxi. Like kung sinasabi, sila kumukuha ng komisyon, di ba? Yes. Sa bawat sakay natin, sa 100 piso, may 28 pesos. Baka pwedeng doon humingi ng tulong. No? Na ang gobyerno nabawasan kasi hindi naman nila nakokontrol yung presyo. Ang nakokontrol na yung Sila kumpanya. din mismo, mag-engganyo tumulong sa kanilang mga partners. Kasi, sa panahon ngayon. Actually, hindi nga nila, although hindi nga nila empleyado mga yan, no? Yung mga nagda-drive, no? Yung mga nagmamaneho ng motorsiklo, kaya ng mga TNBS, no? Pero partners ang tawag. Yes. So pag partner, dapat pag nahihirapan yung isang partner mo, Bawasan mo muna yung yes, komisyon mo. yes. Kasi yun ang laki ng yun ang tinitignan ko, yung bawat bawas sa limbawang 28 pesos, at bawasan na lang natin ng 10 piso. Dagdag yun sa kita ng driver, na yung driver, kahit hindi humingi ng ayuda yun, kaya niya kasi meron siyang nakuhaan ng ibang pagkakakitaan and daily yun. At saka hindi lang yun, mamomotivate siya kasi nararamdaman niya tinutulungan siya ng kanyang partner. Mas mataas yung kinikita niya. Yes. Another thing, motivated siya, safe siya sa pagbabiyahe. Yes. Kasi baka mamaya naku, hindi po. Hindi katulad ngayon na nagre-reklamo sila kasi ang taas ng komisyon na tinatanggal sa kanila. So may mga paraan po, kaya nga kami bilang transport leader na sinasabi namin ano yung pwedeng mga solusyon sa problema, no? Doon naman sa mga private car, sabi ko nga, ipalit natin yung pwede ka magsakay ng 4, 3, di ba? Kaysa isa lang gumagamit ng sasakyan mo, katulad ko, isa lang ako papunta rito, baka pwedeng bigyan ng batas na may tumulong, may ano sa'yo. Kasi isa pa yan, kung talagang maganda rin yung TNCs mo, halimbawa yung mga grab na ito, medyo mababa rin yung presyo at kikita, lalabas lahat yung mga grab drivers. Bakit? Kasi kikita sila dahil mas mababa na yung komisyon na tinatanggal sa kanila. So, ako naman to, hindi ako sanay mag-jeep, hindi ako sanay mag-tricycle. At katulad natin, yung mga nasa gobyerno na hindi sila pwedeng sumakay ng jeep o basta. Delikado rin sa kanila. Ibig sabihin, dito, magkakaroon ng pagkakataon mag-grab na lang. Yung mayayaman ay talagang hindi po pwede kasi para ka rin nasa sarili mong sasakyan. Yan yung mga binibigay namin na suggestion. Oo. No? So, ibig sabihin, maganda yung suggestion mo, no? Kasi lalo na sa panahon ngayon, paano aahon ang lahat sa kabila ng nangyayaring krisis sa ngayon? Yes, yung pagkalahatan. Ibig sabihin, this is the time na maghawak kamay tayo. Bigkis. Magtulungan tayo kasi nasa panahon tayo. Ito, atitan nyo sa inyong mga kaibigan, no, para marinig nila at magkaroon din sila ng insights, no, at makapag-comment din sila tungkol sa ating mga pinag-uusapan, no. Boss Ariel, so anong susunod mong step, no, regarding doon sa special power na talaga kami. So ang ayaw namin mangyari, yung tumigil kami. Kaya ang hiling namin sa gobyerno, suportahan ang public transportation ngayon. Yes. Kasi
lahat yan, kaya traditional jeepney, yung mga hindi pwede pumasado yung mga lumang jeepney noon, dahil may mga modernization, pabayaan natin tumakbo ngayon. No? Yung mga nangungulurong, gawa natin ng paraan, huwag sila mangulurong o i-regulate namin yan. Di ba? Ay, may kwento ko sa iyo, sorry, maputol kita. Nung kape lang. Alam mo ba, nandiyan ako sa may bandang isang mall dyan sa Mandaluyong, no? Aba, ano ko eh. Kasi hindi ako nagdala ng sasakyan dahil titipid, di ba? Tapos, boss, ano yun? Talo tayo dyan. Pag na-aksidente, ano natin dyan? O, di ba? Totoo yun. Kaya ngayon, hindi maipasa yung batas eh, di ba? Ng motorcycle taxi. Kasi like kung hinaharang, dahil kung hindi kaya ng kontrolin ng gobyerno, paano na kung kanilang karapatan pumasada, dapat kontrolado. Ibig sabihin, yung Regulated. habal, Regulated. kaya nilang bulihin. Eh, ang laging sagot, hindi namin kayang bantayan yan. Ilan lang kami. No, ang LTO, ilan lang ang MMDA, mga local enforcer. Mga ganun ba yung mga sagot na ano? Kaya medyo, wala pala tayong security rito. Kung Tsaka, sakali. manawagan din tayo doon sa mga nag-aapalabal nating mga kabayan. No? Yan po kasi ay hindi po patas kapag po ginagawa natin. So, hindi ka Okay na. So, hindi ka asang-ayon dun sa binanggit ng isang kongresista. Actually, nandun ako eh. Ano ka ba? Nandun ako eh. Yung time na yun. Na-evade muna, parang gano'n, no? Tama ba? Evade muna yung mga penalties Opo, kapag mayroong mga violations. Hindi, alam mo yung ako kasi alam ko rin yung pagkatao namin bawat isa. Ay, teka, tama ba? Hindi pala evade. Parang wag hulihin. Huwag hulihin. Ah. Ano yun eh, si Congresswoman sa hindi ko siya binibigyan ng masamang kahulugan. Yes, yes. Kasi ang tinignan ko, gusto niya makatulong. Yes. Kasi yung mga mananakay, yung mga estudyante, mga anak. Yung sa kanya ay livelihood. Yun. Kasi yun ang sumusundo, Correct. i-try, Oo. na kung pwede, huwag munang hulihin. Yun yung kanyang punto. Pero hindi naman ganun ho ang kaalaman niya sa transportasyon. Oo. Kaya medyo nabanggit niya yun. Pero kaya na sinasabi ko, hindi po dahilan na parang ipas natin siya. Yes. Kasi kung titignan natin yung isang side, huwag lang yung kaliwa na ano, kaya nga yung sinagot siya ni Asik Lacanilaw, maayos ang sagot sa kanya, di ba? Napakaganda ng sagot sa kanya na hindi pa pwede. kasi may batas. May po na, batas, no? yes. Kung susunod po sila sa batas, hindi sila mahuhuli. Correct. Correct. So, kaya lang, lumaki na sa social media, pero po ako, para sa akin, tinitignan ko kasi sometimes kahit ako nung bata pa akong leader, lagi na lang lahat. Yes. Mas idealistic ako eh. So, ang akin na kung paano makakatulong activist tayo. Kaya lang, nagbago na kasi nga, napunta na ako sa gobyerno, naging opisyal na ako, kumbaga. Nakita mo yung proseso. Yes, yun na yun. Tsaka yung bureaucracy. Oo. Kaya yung natanong mo kung anong masasabi ko, medyo na ano lang siya na may patas nga pala. Medyo yun ang nakalimutan niya na may patas na dapat sundin. Hindi mo pwede i-bend yung law. Yes. Yung bending law, talagang yan. Kahit ako, pag nagkamali, dihuhulihin ako. Depende na lang kung marunong ako makiusap sa nakahuli sa akin at di naman ganun kalaki. Naalala ko na yung bending law pero huwag na natin pag-usapan. Diba? Ang hahaba. Kaya ngayon sinasabi natin na sometimes yun ang paraan nila para makatulong sa kanilang kaya lang medyo kumbaga na-miscalculate pa yung yun lang po yun. Wala namang ibig sabihin na masama yung kongresista doon. Kasi ano naman talaga din. Because I was there eh. Una, pang-apat yata ako sa kanya eh. I was there. So, kaya nakita ko naman yung heart eh. Na talagang gusto niya lang na... Yung passion niya. Passion na makatulong. Bilang isang sectoral na congressman. Anyway, talaga namang maganda rin yung intention. Yun nga lang kasi talaga sa ating mga kababayan, para nga naman hindi tama yung sinabi ni Asik Lacanilaw, no? Para nga naman hindi maka-aksidente, sumunod sa batas. Alam niyo bakit? Kasi yung pagsunod sa batas, hindi lang ng mga private, lahat sa inyo, sa transport group, no? Importante, naalala mo nung tumatawag ko sa'yo kanina, ang biro ko sa'yo, I cannot beat the red light, di ba? Totoo yun. I am not allowed. Di ba? Sabi ko, magagalit ka sa akin. Kaya you have to wait for me. Hindi, kaya kasi sabi ko, no, itong pinag-usap natin, maganda ito kasi kung talagang mauunawaan, lahat naman tayo gusto maging maayos ang transportasyon, yung mga driver. Ako nga,
yung anti-road rage and road crash. Nagpapasalamat ako sa LTFRB. May ano ba? Ano may bill or what? No, umiikot ako, no, sinusuportahan nila ako. Ibig sabihin, yung mga taga-LTO mismo, binigyan nila ako ng mga speaker para sa anti-road rage, road crash. Kasi doon nagsisimula. Nag-campaign ka? 2 years na to eh. Ito po ay ng National Public Transport Commission. Inform mo kami. So, si Director Abaygar alam yan dahil sometimes nakasama siya sa akin. Direct Benedict, ayaw kayo na nag-uusap, ha? De, joke lang. Umiikot po kami at kung may pagkakataon na iniimbita rin namin yung mga taga-LTO na siyempre hindi naman pwede di magpaalam sa kanilang mga boss, si Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB, LTO, at siyempre sinasama ko na rin yung mga insurance company like yung PAMI, yung mga third party liability kasi kung ma-aksidente dahil sa yung hindi natin yan tuturuan, sino ba malulugi? Sila kumpanya nila magbabayad eh. So sabi ko nga, pag ang ginawa mo is binuo mo ito ng sama-sama, kung gugustuhin, magagawa. Dynamic. Ang problema kasi dun sa iba, sorry na naman, sa tatamaan ko sa salita ko, yung iba kasi walang pakialam. Diba? Yung mga nakaupo dyan, wala silang pakialam. Basta, baka nakakapagod kasi. diba? Hindi ka napapagod? Ako napapagod, kaya nga sabi ko sa'yo, kararating Hindi, ko lang. baka yung walang pakialam, hindi talaga walang pakialam. Baka napapagod. Napapagod kasi walang ano. Kaya nga, ang daming batas na dapat gawin. Ay, hindi, baka kailangan langisan. Ganun, no? Parang fuel, Hindi, parang ano yan eh. Nung panahon ng ibang mga nasa LTFRB. Kung ang daming kolorong pero walang solusyon. Pero kung titignan mo, pwede namang hindi mangolorong. Katulad ng mga vehicle rentals. Nagawa ko ng paraan yan. Mas mahigpit pa nga ako sa LTFRB. Ibig sabihin, dinala ko yan hanggang kay Senator Tulfo. Kasi walang batas. Una-una, paano mo pakukuhain ng tourist franchise? Yung katulad ako na hindi naman turista ang siniservisyo ko. Tayo po ngayon ay live dito lamang po sa Meet the Press, weekly forum ng National Press Club. Ito po si Director Dennis Napuli at mayroon po tayong naimbitahan at pinaunlakan po tayo. Papasalamat po tayo sa pagpapaunlak ng ating kaibigan mula sa Transport Group at bibigay sa kanya floor para magpakilala. Wala pong iba kundi po si Sir Ariel Lim. Good morning, sir. Good morning, Sir Ariel. Boss. Yes, good morning po. Magandang umaga po sa lahat ng nasa press, no? Sa nanonood po rito sa Meet the Press, no? Ako po si Ariel Lim, ang kasalukuyang presidente po ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines and concurrent na National Convenor and National President po ng National Public Transport Coalition. Ayan. Boss Ariel, alam kong kahit na napaka-busy ng iyong mga ginagawa, no, para sa ating mga kababayan at para sa inyong grupo, at kahit alam kong napakataas ng building, no, yung nilakad mo, hindi ba, nag-elevator ka ba? Medyo, nag-elevator. Nag-elevator. Nakapag-elevator, no? At kasi nagtataasan na ngayon eh, no? Alam mo bakit? Isipin mo yung pamangkin ko nung nagkita kami mga 5 years ago, ha? Okay? Pagka nagkita kami nung 2 days ago, ang taas na. Di ba? At least tumaas na, no? Oo, tumaas na. Tapos lumalaki na rin, ha? Pati yung mga presyo ng pagkain. Katulad ng pandesal. Lumaki rin yung pandesal, pero yung presyo ng pagkain tumaas din. Tumaas din. Eh, di ba? Buti nakarating ngayon dahil sa kabila ng pagtaas ng gasolina. Gasolina at saka ng diesel, no? Eh, ano nga pala? Paano nga pa naman ang mangyayari ngayon, Boss Ariel? Dahil nagtaas yung gasolina at crudo, pati ka kerosene. Eh, paano na ang kalagayan ng inyong grupo ngayon? Actually, kararating ko lang galing Visayas, no? Dahil na umikot ako doon sa mga kasama nating driver, no? Hindi lamang sa tricycle, kundi yung mga jeepney. Kasi marami ka pong member eh, no? Mula sa motorcycle taxis, mga probinsya, sa Cebu, sa Davao. No? Talagang lahat kami. Kasi ang tinitignan ko, ano ba yung impact nito, no? So, anong mangyayari?
Kasi nakita ko nga na doon sa ibang probinsya, may mga tumitigil na eh. Yun ang nakakaano nito dahil hindi na kaya. Tumitigil ng bumiyahe. Pumasada. Lalo na po yung may mga ipinag-extrahan. Katulad kasi po sa probinsya, kalimitan dyan. Ang tricycle driver, sila rin yung nag-uuma, sila rin yung nangingisda. Pagka may huli ng isda, sila yung nagsasakay para ibenta. Yun ang pinakagamit nila. So, sa ngayon ho, nakikita na namin na naghahanap ng ibang hanap buhay. Kasi kung babiyahe ka man, talagang hindi kaya. Yung iba naman, ang ginagawa, hindi na tuloy-tuloy yung pasada. Ibig sabihin, pag umaga, pasukan, papasada sila. Then yung mga interval nun, yung alas 10 ng tanghali, ng umaga hanggang alas 12, alauna, alas 12, tigil yan. So ganun po ang nangyayari ngayon. Kasi kung ikot ka lang ng ikot, talagang lugi ka, no? Talagang wala kang maiuwi sa presyo. Paano ang boundary nun? Di ba meron silang boundary? Halimbawa sa tricycle. Sa tricycle ba, magkano ba usual ang... Usually po, ang tricycle is 150. No? Per day. Per day. May 200, depende po sa lugar. Kasi doon po sa mga bayan na maliliit, hindi po ganun kalaki. No? May mga 120 lang na boundary dyan. So talagang ang nangyari po, imbis na boundary system, hatian na lang. Kumbaga, hatian na lang ng kita. Kaya po maraming mga operator ngayon ang talagang medyo kamot ulo, lalo na kung naguhulugan ka pa ng tricycle mo. So yan po yung mabigat. Kasi yung motor per se, hindi naman ganun kamahal eh. Ang mahal na mahal po dyan yung sidecar. No? Isa po yan din. Siyempre may mga business permit dyan. Meron po silang mga babayaran ng mga prangkisa, lahat po. LGU. So yan po yung... Nakisa pa sa... under ng LGU. LGU. Kami na LGU, no? Kaya nga po, ibig sa pagtaas ng pamasahe, hindi po kami mga pagtataas basta-basta kung hindi dadaan sa local government, no? Sa ordinansa. So yun po yung pagkakaiba namin sa LTFRB na pagka nagbigay sa jeepney, sabay-sabay po yan, no? Pero kami po, hindi gano'n. Kaya medyo problema. Kaya 2 weeks ago, kaya po ako umikot, ang dami pong reklamong inabot ko. Bilang hirap po maging isang leader na pareho ko na ikaw yung kinikilala, ikaw nagre-represent sa kanila sa Senado, sa Kongreso, sa Malacanang, sa DOTR. Kasi po reklamo, siyempre laging sa pulpo dyan sa mga tricycle, sa amin po bumabagsak. Kaya po talagang umikot ako para tignan yung sitwasyon. Namin ko naman po na talagang may mga nagtaas na ng pamasahe kasi hindi na po talaga kaya. Pero teka muna, doon sa pamasahe sa tricycle, usual ba? Magkano ba ang pamasahe? Kasi po, iba-iba yung po yan. pinaka-minimum. Iba-iba yan, Director Dennis eh. Ganito po kasi ang sitwasyon ng tricycle, no? Sa bawat munisipyo or bawat syudad, iba-iba po yung kanilang pamasahe, no? Meron pong special kami, yung mga taga nasa loob po ng subdivisions. No? Pipila po yan dyan, pero pag walang kasabay dahil kukunti yung sumasakay, Special na. Minsan po, 3, babayaran mo na yung 3. No? Ang pinakamababa. Para umarya na, yes, 30 pesos, no? Noon po yan. Pero sa ngayon po, talagang dahil malalayo rin naman, talaga pong medyo nahihirapan kasi meron pong local government na ang kanilang taripa 2 kilometro per 2 kilometers. No? May ganun po. Depende po ka sa local. Kaya po, hindi kami makapag-adjust. Kaya isa pa hong malaking problema ng hanay namin, ito pong mga tricycle association, hindi rin po marunong gumawa ng tinatawag natin na petition for fare increase. Ang pinakamabigat. Yung yan, parang taripa. Yes, kasi nagpipetition ka dyan eh, no? Para pataasan ka. Petition para sa taripa. Ang pinakamabigat pa po ron, ito yung katotohanan lang po, mismo po yung mga konselor, dahil di naman din po sanay, no, hindi rin nila alam gawin. So kaya po ang nangyayari, aantayin na lang namin pag nagtaas po sa LTFRB, pamasahe, saka lang po gagayahin. Kumbaga, gagawa na lang po ng na parang kinukuha na lang yun. Yes, yun po ang isang problema. So, pero, doon ba sasamahan nyo, kasama din ang jeep? Hindi po. Meron po kami yung isa, yung National Public Transport Coalition. Yun naman po. Yun po. Kasama po ang buses, truckers, ang jeepney. Kasama po yung UP Express, ang TNBS, motorcycle taxi, no? So, yung parte na yan, anong huling napag-usapan ninyo? Lalo na, parang may balita ako na
matataas uli. Kasi, di ba, yung magkano ba ang prevailing price ng diesel, yung more or less, sabihin na natin yung mga big players. Kahapon po, nasa 80 pesos. 80 pesos. May 80 to 88. Depende po eh. Pag big players, medyo mas mahal-mahal. Pinakamababa po sa nakita namin kahit sa probinsya is sea oil. Okay. Kaya nga sinasabi ko, hindi po talaga pare-parehas, pero pinakamahal po talaga is Shell. Kaya pala si Boy Commute, si Pangulong Boying. Pero Pangulong Boying Lionel Abasola. No? Yes, opo. Hindi nagpapagas. Ang tagal na niyang hindi nagpapagasolina. Ang tagal na rin hindi nagpapadiesel. Pero nakakarating dito. Alam mo bakit? Bibisikleta na. Boy Commute. Nagbibiro lang po kayo mga kapatid. Anyway, bago patuloy natin muntahan, doon po sa aking Facebook page, no, sa aking mga kasamang direktor, i-acknowledge nga po pala natin ang ating direktor na nandito rin, si Director Gina Mape. Good morning, Direk. At saka nandito ang ating ilang mga membro. At nakikita ko, andyan si kapatid Julieta, si Chris Mon, at saka nandyan si Jerome Bendiga, no? Chris Mon Heramis at Juliet Pacot. Yan, no? At yun nga, napapag-usapan natin itong impact, no? Mga kaibigan ng pagtaas o kaya yung sa transport group. Alam niyo bakit? Meron domino effect din kasi ito. Tama ba, Boss Ariel? Natin, umaangkat lang tayo. Yes. No, ng gasolina, ng crudo sa pandaigdigang merkado. So, apakahirap din po kasi nga balain yung gobyerno katulad po ng LTFRB na hindi basta makapagtaas kasi kailangan mo rin itaas eh. Kaya po sa pag-uusap namin ni Chairman Vigor Mendoza, tinitignan namin kailan ba huling nagtaas ng pamasahe at kailan huling nagtaas yung pong bilihin. Yung pong sweldo. So sa ng sweldo nitong hindi rin po gumalaw yung presyo ng transportasyon. Pero tandaan natin, gumalaw po yung presyo ng bilihin. So hindi lang naman pag tinaas mo yung pamasahe, yun lang ang gumagalaw. Gumagalaw din yung pagkain, lahat ng bilihin natin sa bahay natin. Yan domino effect. Yun na po yun. Kaya medyo naintindihan ko po yung pagbabalanse kasi I was a former secretary, gobyerno rin ako. So pinag-aralan ko. Ang nakikita ko po kasing mali dito, ito pong all the regulation law, ito pong batas na all the regulation law na 1998 pa po ipinasa ito. No? Tagal na, ilang years na. Panahon po ito ni 30 years na. Actually, ako nasa gobyerno na nung panahon na yun, kay Ramos. No? Under ng yes. Anong kagawaran po? Malacanang po. No? Under ako ng Malacanang noon hanggang kay Gloria. So, kaya po medyo napag-aralan din natin, no? Yung panahon na yan. Naging rin naman po ako sa Kongreso, naging consultant din ako. So, nakikita ko po talaga na yung pong ipinasang batas na 9749, I think, 8749, na all the regulation law, mukha pong hindi na akma ngayon. Kaya nga ang pinawagan namin... Hindi na siya hindi na siya practical. Yes. Unang-una po doon nakalagay, kung tataas po ng 80 mas mataas sa $80 per barrel, saka pala mga pagbibigay ng tulong ng gobyerno. Ngayon, 100 na. Yun nga po. Ang problema, mag-aantay ka pa ng 1 month. Yun po yung nasa batas eh. Kaya nga sabi ko, bago i-impose. Yes. Okay. Ang dollar po noon, ang dollar rate, iba. Ngayon nasa 59 na. Noon po naka 46 lang. Yes. So kaya po sinasabi ko na dapat revisahin yung all the regulation law kasi yun po yung isa nagpapahirap sa gobyerno para itali ang kamay nila. So doon po nakalagay lang na mababago lang po yan kung ang Pangulo mismo bibigyan ng special power ng Kongreso at Senado. Okay. Katulad po na excise. Hindi ba kaya ng EO yan? Hindi po kasi batas po ito. No? Kailangan, katulad po ng excise tax, no? Malinaw po yung excise tax natin, nagkakalaga ho ng 6 pesos yan. Nakakako yan. Ibig sabihin, 6 pesos po ang dagdag para sa diesel. Okay. Ang excise tax naman ng gasolina, 10 piso. Okay. So, ibig sabihin, hiningi namin, yung pati yung iba,
Oo. Sandali. Mag-check lang tayo ha. Okay naman tayo. Napapakinggan po tayo ng ating mga kapatid. Pakishare lang po. Pwede po kayo mag-comment ha. Pero siyempre sa pag-comment po mga kapatid at mga nanonood sa ating Facebook Live, maging responsible po tayo ha. At iwasan po natin yung hindi kanais-nais po ng mga terminolohiya. Yan po. Sige po, patuloy po tayo. Pasensya na po kayo, Boss Ariel. Ayun nga po, kaya pinaliliwanag ko na talaga pong napakahirap balansehin. Yeah. Kailangan po kasi total na, kumbaga, overhaul yung batas po na yan. Kaya panawagan po namin ng iba-ibang sektor, lahat po kami magkakasama ngayon dahil iisa naman ang aming tinig. Yes. Ito po, pag-aralan po yung pagtanggal ng excise tax at saka ng IBAT. Kasi naintindihan ko rin po Teka, for the time being. Yes, for the pansamantala lang naman, habang mataas lang po. Para malinaw lang, no? Hindi naman po habang panahon. Yes. Pero revisahin na nila para po tumama na. Yes. Kasi po nga, sinasabi namin, iba na po ang presyo ng dolyar ngayon sa dolyar noon. So meaning to Pero ay say, batas. dapat pala magkaroon ng batas, Boss Ariel, na futuristic, na kung sakaling ganito ang mangyari sa presyo ng barrel, for example, susundan yung presyo ng langis sa pandaigdigang presyoan, no? Merkado. So dapat meron siyang parang naka-table na. Yes, ceiling. Yun ba? May Pag ceiling na. umabot dito, hindi na tayo magkakagulo. Automatic, Yes. ibababa nila. At pag bumaba naman yun, ibabalik na lang. Yes. No, magagawa naman po ng mga economic managers Oo. natin yan. Magagaling po naman Oo. yung mga nasa gobyerno. Kung Oo. kami nga na hindi gano'n, na Yes. intindihan namin. Hindi, tsaka magiging part yan ng kahit sa mga accountancy, sa accounting business, no? O management, meron tinatawag na risk assessment. Anong control ang gagawin mo para na sa gano'n, tumatakbo pa rin yung industriya? Tama. Kasi po, sabi ko nga, doon po sa all the regulation doon ng batas, nakatali po ang Yes. mismo ang DOE. Yes. Hindi po sila basta makagalaw. Oo. No, kaya nga po sabi ko, dapat ayusin ito, palakasin yung gobyerno kung paano na makakagalaw sila in case na ganito po ang sa emergency crisis tayo sa hanay po ng produktong petrol. Pero sakali man, hindi naman natin sinasabing walang magagawa ang gobyerno, no? Pero pag sinabi ng gobyerno, Boss Ariel, sa ating mga kabayan, wala tayong magagawa. Sa ngayon, tied up ang ating mga kamay. Ano ang masasabi mo doon? Yun nga po, hindi naman po pwedeng kasi I remember, ito po, binabanggit ko. Nung panahon po na si former President Gloria Macapagal-Arroyo, tumaas din yan. No? Alam nyo, nung nandoon po ako, hindi ko makalimutan yun na sinabi ng Pangulo sa mga oil companies na kung hindi nyo kayang kaming tulungan para maibsan yung problema ng mamamay, mapipilitan akong i-handle. Yung kasi nung mga panahon na yon, mga magagaling yung mga nasa Department of Energy na talagang galing sa hanay ng medyo bumigay So yun po yung nakikita ko na pwede. Hindi mo naman tinatakot, pero kung nandoon po sa karapatan na bigyan ng Pangulo ng special power, makakagalaw po kasi ng gusto. Yes. Kaya nga minamadali namin na kumakain ng araw. Tapos magkakaroon po ng IRR, Yes, diba? ang mabigat po rito yung araw-araw na tumataas yung presyo, yan po yung magiging problema. Sa ating mga viewers po, yung IRR, yung Implementing Rules and Regulation, bago po magkaroon ng IRR, meron pa yung bubuing technical working group. Tama po ba, Boss Ariel? Yes, no. Dito po sa special power, ng yung na lang economic managers yung pag-usap para gumawa, no? Hindi katulad ng talagang Republic Act, no? Kasi ito special power lang ito. Okay. Medyo yun tumatak. Hindi pala adequate na may IRR. Opo. Hindi Okay. po, kasi napupunta po yun sa mga economic managers ng Pangulo. Malacanang po talaga yung nagko-control pagka na may special power. I stand corrected po ang ating mga tricycle driver. At saka doon sa grupo po ng yung isa pang union, yung isa pang association na binabanggit niya. National Public Transport truck drivers, di ba? Andyan yung bus driver. Hindi namin natatanggap kahit na nung pandemic. Hanggang ngayon nga, hinahanap ko yung pera na yun. Kung bumalik pa sa National Treasury yun, or talagang saan napunta, baka mamaya. Kaya po, medyo nagpapasalamat ako kay Secretary Gatchalian
dahil Oo. ipinasok na kami sa AIC. Okay. Kasi po yung Kasama na. Yes, yung 5,000 po na ibibigay ngayon, ito po ay galing sa budget ng DSWD, so sa 30 billion. Okay. Yung 2.5 billion po na nasa DOTR, ito po ay paghahati-hatiin para sa mga jeepney, Sa iba-ibang buses, sector. iba't bang ano? yes, TNC, transport so group. mga TNBS, Oo. lahat po. Then meron po kami matatanggap din doon na 1,500 na napakaliit. Kaya kung hindi nagdagdag ng 5,000 na to, malamang po talagang sa tingin ko hindi na po kaya, tutukod na kami. Kaya nga, yung 1.5 na yun. Yung 5,000 po ngayon, ang maganda rito, binigyan po lahat ng driver, hindi para sa gasolina. Ito po ay parang tulong sa isang tao, sa driver, no, na at least mapambili niya ng pandagdag sa pagkakakita niya. Oo. Kaya lang, siyempre, katulad ngayong araw na to, ngayon nagtaas, ngayon sila nagbigay, next week tataas na naman. Tataas. Paano na naman Possible. Hindi ho naman naman dahil tinatakot natin ang ating mga kababayan, no? Pero tingnan niyo po ang mga report, tingnan niyo po ang nangyayari sa presyo ng presyo ng bariles. Okay, ng langis, no? Sa pandaigdigang merkado, nagtataas po. Ngayon, ang mangyayari niyan, yung gastos para sa produksyon, sa transportation, kailangan bawiin yun ng negosyante, no? Tama. Kasi para may deliver po yung magkaroon tayo ng kerosene, magkaroon tayo ng gasolina, i-refine po yan eh. Kaya lang, yung refinery, saan nakukunin yan? Mga barko, sa ibang bansa. Kaya yung mga malalaking oil companies, hindi po sila makapagpaba. Dahil una, may mga sinesweldoan sila. Hindi Yes. tulad ng maliliit, nakikita nyo, yung manager, yun na rin yung pump boy, no? Oo. So, hindi ganun kalaki yung gastusin nila, kaya nakapagbababa Kasi sila ng ako, presyo. katulad nito, Boss Aril, galing ako sa drilling eh. Yung nagmimina ng langis, no? May workover, tapos nag-check kami ng, yung para mamina, yung langis, so, sa onshore drilling. Kaya alam ko, yung pag bumaba nga ang langis, parang problema rin sa amin, ha? Sa amin naman, problema naman. Siyempre, magkakaroon ng retrenchment. Pag tumataas, medyo parang okay. Kaya lang, hindi rin nagiging okay in the long run, no? Why? Dahil yung tinatawag na, siyempre, kapag yun sa mga consumer mo, aaray ang mga consumer aaray ang mga barko, aaray ang mga refinery, aaray din yung mga end user. At ang end user, tayo yung lahat. So, yan na ho ang problema. Kaya nga, sabi ko, kailangan talaga total overhaul pag-aralan ng gobyerno. Kasi kung mauulit ito, di ganito na naman tayo. Parang paulit-ulit na lang. Dapat Yes. pinaghahandaan na yung future. Dapat anticipation no? Dapat po ganun ang sitwasyon. Kaya nga po, maski yung mga hanay namin sa public transportation, yung mga kasama ko sa leader, hindi naman sila kasing kaalam ng nalalaman ko. Oo. Kaya nga po, sinasabi ko kung bakit ganito ang sitwasyon. At sometimes, alam niyo naman, yung mga kasama kong driver at operator at yung mga leader, ang ano niyan, ang setting niyan, pagka nasasaktan na sila, mag-almay o maklas. Yes. So, kailangan ko din po ipaliwanag at maging gitna rin ako na itong mga ginagawa natin na pagkipaglaban legally, hindi rin naman natin pwedeng sabayan ng palagi tayong nandun sa kalsada, di ba? Kasi hindi rin naman... Rally. Speaking of rally, tuloy na ba yung sa piston? Yes, tuloy po. Sa 19 po yung kasama natin sa piston. I think pati Manibela kung may mga sasama po na hindi ko naman pwedeng pigilan kahit ako po ang national convener ng National Public Transport Coalition. Kasi alam nyo, nasasaktan din sila Katulad po ng ang piston, ang hinihingi po ng piston ngayon, madaliin yung pagtatanggal ng excise tax sa ng iba. Doon, naiintindihan po natin yan. Kasi nandito tayo sa malayang pamamahayag, freedom of speech yan. At least may hatid nila, no? May lahat nila kung nilang nararamdaman. No? Na, hindi naman nila gagawin yun kung hindi seryoso. Yes, oo. Kaya hindi makakapit. naiintindihan ko rin sila. So, kaya hindi ko naman pwedeng pigilin yung ating mga kasama o mga ka-transport na gawin yung nila, yung reklamo nila. Pero nagkakasundo kami sa iisang hangarin
na dapat talaga kumilos ang gobyerno, madaliin para makatulong. Kasi katulad ngayon, alas 5 ng umaga, gising na ako, ang dami-dami ng tawag, lalo na yung mga nasa probinsya. Oo. No, kanina, yung Mindanao, tumatawag ng taga Butuan, tumatawag ng taga Surigao. Kung akala nila meron na rin sila makukuha 5,000. So yun ang itinatanong nila, ha? Yun sa ang limutan. reklamo. Ngayon, Oo. siyempre, bilang Pangulo, kailangan mo ipaliwanag na hindi pa, pilot lang ito. Ang sagot sa akin ngayon, dead end ako. Pangulo, hindi naman pwedeng tumigil din kami rito hindi kami tumigil dito kung dyan lang mabibigyan. Kasi mahal na rin ang gasolina, mas mahal pa rito. So kaya ang panawagan ko, tuloy-tuloy na So, sana. teka muna. So, kung dito, nasa 8.80, no? Roughly, ha? Yung diesel. Sa probinsya, magkano? Ang diesel sa probinsya ngayon nasa 104 to 110. Oh my God. Yun yung mga kilala. Pero may pinakamababa is 95. No, 98, 93. Yun ang presyo ng diesel Mababa ngayon. pa yan. Oo, iba-iba. Doon sa mga small bearer. Yun nga nabanggit ko, ang isa sa nakita namin yung sea oil. Hindi ko siya sinutulak, pero talaga yung sea oil. Kaya nga, may plano akong makipag-usap na sa mga Magkano oil sa kanila? companies. Sa kanila, nasa mga 90 pa lang yung 92, 91 yung presyo ng diesel sa araw na to, ha? Oo. So, ibig sabihin, tumaas na sila kahapon, iba pa yung presyo nila. Oo. Pero sa mga players, Yung malalaking player talagang medyo mataas na 110 Okay. pesos na ang presyo ng pero kung nagagawa ng CEO yun, so yung management niya ang inaano niya. Ibig sabihin yung kanyang posting, di ba? Iyan yung pala Kasi niya eh. Paano? Bakit sila nakapagbababagang ganon? Kahit pa paano, hindi nga sila kasing laki ng katulad ng Shell, pero kilala rin sila eh. Kung lumalaban na rin sa market, pero mababa pa rin. Yun nga yung, kung may pagkakataon lang magtanong ako sa DOE, bakit ganon, di ba? Oo, baka may best practice sila na pwede i-share sa Oo, iba. baka i-share sa para bumaba. Yes. Kasi ngayon, lahat ng matitipid kailangan eh. Bawat sentimo, bawat piso, napakahalaga ngayon. Alam niyo mga kababayan, no, at saka po sa Ariel, no, pinag-usapan natin presyo ng, hindi lang doon sa transport group, pati yung presyo ng langis. Kasi napakalaki po talaga ng impact. Kung sa mga ibang kababayan natin ay okay lang sa kanila yung basta magbigay lang ng 1,000 sa pump boy, no, sa crew ng ating fuel, no, at kung ano man ang kalabasan ay okay lang sa kanila. Hindi po applicable yan sa lahat kasi marami po tayong mga kababayan umaasa, lalo na yung mga bumibiyahe, lalo na yung katulad nung pinamumunuan ni Sir Ariel Lim, no? Ay yung 25 o yung isang piso na. Yung piso ay napakalaking bagay na. Yung ikatitipid na kahit magkano, 10 piso, 2 piso, o kaya 50 pesos ay napakalaking bagay para sa isang ordinaryong nagbabiyahe, no, o nagdadrive. No? Totoo yan. Sa panahon ngayon, yung piso napakalaga. Kasi noon, nung hindi pa kaya yung presyo ngayon. Oo. No, kaya kung titignan mo, talagang napaka-importante na talagang mabawasan anumang paraan. Yun yung hinahanap ng mga kasamahang kasanay ng public transportation na sana gumawa ang paraan ng gobyerno. Kasi sabi ko nga, hindi naman pwedeng puro lang tayo reklamo, walang solusyon. Nagtuturo na yun ng solusyon. Yan may action plan. Yes. Kasi ganito yan. Hindi lang basta pwedeng solusyon na parang nangangampanya. Yes. Kailangan ay pasensya na po sa mga ito naman po ito sinasabi natin eh. No? Marami nagsasabi na ito ang solusyon. Ano ang action plan? Kasi at least kung may action plan, may timeline, may due date para masigil ng taong bayan, nagawa ba ito? O sige, action plan mo, ilan yan? Kailan matatapos ang unang step? Kailan matatapos ang second step? Pero ba kayo nakita gano'n sa mga pamilya? Ito ngayon, pagbibigay muna ng ayuda, yun ang pinakaunang ginagawa nila. Pero ang tanong, hanggang kailan? Okay. So, ano tinitignan natin yung long term, no? Yes. Katulad yan, paano ba matitipid, no? Kasi sabi na natin, okay, nagbibigay sila ng ayuda, pero hindi naman tumitigil yung taong bayan ng paggamit, no? Hindi nagtitipid sa paggamit. Baka sa dulo, mas mabilis yung pag-angkat natin ng langis. Ibig sabihin, mas pamahal ng pamahal yung presyo. So, kaya kailangan pati yung tignan eh. So, ang isang ginawa ng gobyerno, yung 4 days, 4 working days, 4-day work week.
So okay yun, no? Mm. Sabi ko nga, ito namang may mga sasakyan, maliban doon sa may mga kaya, no? Mm. Kung maganda ang sinasabi namin, tutukan at bigyan ng suporta yung public transportation. Kasi kung maganda public transportation mo, yung mga may sasakyan, lalo na yung mga middle class, hindi na yan hindi na yan magdadala ng sasakyan. No? Paparada na lang yan at sasakay na lang yan. Pero kung yung mismong mga public transportation wala sa kalsada dahil hindi rin nila kaya yung presyo, ano mangyayari? So, yun yung sinasabi natin na dapat iisipan. Pinagtutunan ng pansin. Tandaan natin, ang magagamit lang natin na maganda-ganda ngayon is yung LRT, MRT. Di ba? May mga libreng sakay, pero hindi naman lahat libreng sakay. Hindi araw-araw yun. Hindi araw-araw, no? Ang balita ko nga, itong PNP yata o kung sino man. Hindi. Pero sigurado malilibre. Kailan ba birthday ni PBBM? Ay, hindi ko. September din yata. Mag-comment po kayo para, hello po, advance happy birthday po sa ating Pangulo. Okay. Ngayon, hindi, kasi di ba naalala ko birthday niya, di ba? Di ba? Jerome? Kapatid Juliet. Anyway, hindi, alam ko merong na parang nung birthday yun parang merong libreng sakay. Ngayon po meron naman sila, no, libreng sakay na ginagawa. Yun nga lang, syempre, kailangan pa rin ng pondo kasi libreng sakay, ang magbabayad din dyan, gobyerno, gagastos din sa mga sasakyan, hindi naman sasakyan ng gobyerno yan, aarkilahin mo rin yan sa mga private, parang gano'n, no? So, Pero, teka muna, pero meron ding libreng sakay kahit hindi yung birthday. Parang, ewan ko kung araw ng kalayaan or... ginagawa basta naman meron yun. ganun, di ba? At saka meron silang Uy, ginagawa. sana itong Semana Santa, no? Meron. Alam ko meron, tuloy-tuloy naman tuloy-tuloy naman. Oo. Kaya lang yun nga, sinasabi namin, yung libreng sakay na yan, kung titignan mo rin yun sa bumabiyahe, at yung ruta na yun, pareho na libreng sakay, mamamatay din yung mga driver natin doon, yung mga operator doon. Kaya nga, ang Dahil may libreng sakay, Oo. instead na sa kanila, Siyempre doon sa libreng sakay, mamamatay din. So kaya nga sinasabi namin na dapat talaga napag-aaralan. Kaya kailangan, ang ano ko lang yung mga nakalagay dito sa mga sa LTO, sa LTFRB, sa DOTR, mga nakakaalam din sa transportasyon. Kasi pag hindi mo alam yan at galing sa ibang hanay yan, ilagay mo dyan, mangangapa correct. So kaya mas marami kaming umaangal na nakakaalam dahil doon kami nang galing. Tulad ko na galing ako rito, siyempre nakikipagtalo ako hanggang Senado, hanggang Kongreso, hanggang sa media na may mali. So sometimes, ang dating, kalabang ka na. Diba? Pero ang sa akin, hindi bilang kami yung nakakaalam ng hanay namin, nagsimula rin naman ako sa pag-drive ng tricycle, di ba? Hanggang narating ko itong pagiging nasyonal dahil napunta na rin sa gobyerno. Ibig sabihin, kung katanggapin lang nila yung mga suggestion namin, siguro mas mapapagaan, no? Mas mapapadali yung mga problema. Kasi hindi siguro, mabang suggestion, para sa akin, kung akong, halimbawa ako ang taga-gobyerno, magsasuggest ka, okay, ano gagawin ko? Pakinggan kita, sulat ko, paano ito maging doable? Item number 1, item number 2, item number 3, di ba? I think, Chairman Vigor Mendoza, na talagang nakikinig. And ganun din si Asik Marcos Lacanilaw. Kasi ako, kung dapat pasalamatan natin. Correct. Pero pag Kung talagang... pinagagawa ang buti, ako... Di ba, bigyan natin ng compliment. Diba? Ako kasi gano'n, kahit sino pang Pangulo ng Pilipinas, binabanatan ko, alam niyo yan, di ba, sa NPC. Pagkamali, kahit yung mga sekretary. Pero pagka sila ay maganda yung ginagawa, kailangan naman natin purihin, no? Hindi naman pwedeng puro na lang tayo against, no? Yes. So, ganun tayo dapat tumingin. Kaya nga, medyo ngayon, maganda-ganda kasi nga, napakinggan, katulad ng reklamo namin sa TODA. O, kami ang nauna. So, nagpapasalamat ako sa pamahalaan dyan, especially kay Secretary Gatchalian at saka kay Secretary Banoy Lopez, na kami yung inuna. Dahil nga, yung mga jeepney palagi namang meron sa LTFRB, kami ang nawawala So, yung mga ganung bagay, malaking tulong, gaya na sinabi ko. Pero, siyempre, yung tulong na yun, ang tanong doon, up to when last. Yes. So, yung hinahabol natin na dapat hanggang kailan? Continuity. Para hindi rin kami maano. Kaya balik ko nga, nagbibigay kami ng suggestion. Yes. Na sana pakinggan, no?
So, yun nga yung maganda naman dahil pag talagang nakapunta na sa Senado, sa Kongreso, kahit papano, naihiring yun at napapakinggan at nagiging isang dahilan yun para makagawa ng batas. Yes. Kung wala pa nag-exist na ganung batas, na may pasok na para maging long term na at wala nang confusion kapag nagkaroon ng halimbawa, naulit itong ganitong mga pangyayari. No? Anyway, at mga kababayan, no, sa ating mga tagapanood sa Facebook Live natin at napapakinggan nyo yung hinaing ng transport group no, regarding dito sa kalagayan o sitwasyon ng ating mga biyahero, ng ating mga toda, no? Yung, at saka yung iba pong sektor sa transportasyon. No? Ngayon, hindi lang po yung inireklamo yung pagtaas ng gasolina, kundi nagbibigay po ng suggestion no, sa ating gobyerno kung paano re-resolbahin ng practical. Yes, kaya kita mo, yung recommendation ko sa LTFRB, no, na yung mga tourist transport, yung mga vehicle rental, yung mga truckers na nagdi-deliver sila ng goods, di ba, nagdalala, na kahit hindi makasama ngayon sa ayuda. Because may oo, kasi meron silang sarili pricing na hindi control ng LTFRB. Di ba? Yung kasi renta yan eh. Yes. So iba, hindi katulad ng Grab kasi ang control ng presyo, hindi naman LTFRB ang nakakaalam yung mga companies eh. Yes. So, sinasabi ko na dapat nakiusapan yung mga companies ng malalaking kumpanya like Grab, kung ano-ano, InDrive, lahat sila kasi like kung InDrive, ano pa? marami yan sila. Joyride. Yung mga Joycar, di ba? Yung Angcars. Marami yan bukod sa motorcycle taxi. Like kung sinasabi, sila kumukuha ng komisyon, di ba? Yes. Sa bawat sakay natin sa 100 piso, may 28 pesos. Baka pwedeng doon humingi ng tulong. No, na ang gobyerno nabawasan kasi hindi naman nila nakokontrol yung presyo, ang nakokontrol sila rin mismo mag-engganyo tumulong sa kanilang mga partners. Kasi sa panahon ngayon. Actually, hindi nga nila, although hindi nga nila empleyado mga yan, no, yung mga nagda-drive, no, yung mga nagmamaneho ng motorsiklo, kaya ng mga TNBS, no. Pero partners ang tawag. Yes. So pag partner, dapat, pag nahihirapan yung isang partner mo, bawasan mo muna yung yes, kasi yun ang laki ng yun ang tinitignan ko, yung bawat bawas sa limbawang 28 pesos, at bawasan na lang natin ng 10 piso. Dagdag yun sa kita ng driver, na yung driver, kahit hindi humingi ng ayuda yun, kaya niya kasi meron siyang nakuhaan ng ibang pagkakakitaan and daily yun. At saka hindi lang yun, mamomotivate siya kasi nararamdaman niya tinutulungan siya ng kanyang partner. Mas mataas yung kinikita niya. Yes. Another thing, motivated siya, safe siya sa pagbabiyahe. Yes. Kasi baka mamaya naku, di po. Hindi katulad ngayon na nagre-reklamo sila kasi ang taas ng komisyon na tinatanggal sa kanila. So may mga paraan po, kaya nga kami bilang transport leader na sinasabi namin ano yung pwedeng mga solusyon sa problema, no? Doon naman sa mga private car, sabi ko nga, ipalit natin yung pwede ka magsakay ng 4, 3, di ba? Kaysa isa lang gumagamit ng sasakyan mo, katulad ko, isa lang ako papunta rito, baka pwedeng bigyan ng batas na may tumulong, may ano sa'yo. Kasi isa pa yan, kung talagang maganda rin yung TNCs mo, halimbawa yung mga Grab na ito, medyo mababa rin yung presyo at kikita, lalabas lahat yung mga Grab drivers. Bakit? Kasi kikita sila dahil mas mababa na yung komisyon na tinatanggal sa kanila. So, ako naman to, hindi ako sanay mag-jeep, hindi ako sanay mag-tricycle. At katulad natin, yung mga nasa gobyerno na hindi sila pwedeng sumakay ng jeep o bus-bus lang basta. Delikado rin sa kanila. Ibig sabihin, dito, magkakaroon ng pagkakataon mag-grab na lang. Yung mayayaman ay talagang hindi po pwede kasi para ka rin nasa sarili mo sasakyan. Yan yung mga binibigay namin na suggestion. Oo. No? So, ibig sabihin, maganda suggestion mo, no? Kasi lalo na sa panahon ngayon, paano aahon ang lahat sa kabila ng nangyayaring krisis sa ngayon? Yes, yung pangkalahatan, ibig sabihin, this is the time na maghawa kamay tayo. Bigkis. Magtulungan tayo kasi nasa panahon tayo.
ito at itag nyo sa inyong mga kaibigan, no, para marinig nila at magkaroon din sila ng insights, no, at makapag-comment din sila tungkol sa ating mga pinag-uusapan, no. Boss Ariel, so anong susunod mong step, no, regarding doon sa special power na Talaga kami. So ang ayaw namin mangyari, yung tumigil kami. Kaya nga hiling namin sa gobyerno, suportahan ang public transportation ngayon. Yes. Kasi lahat yan, kaya traditional jeepney, yung mga hindi pwede pumasada yung mga lumang jeepney noon, may mga modernization, pabayaan natin tumakbo ngayon. No? Yung mga nangungulurong, gawa natin ang paraan na huwag sila mangulurong o i-regulate namin yan. Di ba? Ay, may kwento ko sa iyo, sorry, maputol kita. Nung kape lang. Alam mo ba, nandiyan ako sa may bandang isang mall dyan sa Mandaluyong, no? Aba, ano ko kasi hindi ako nagdala sa sasakyan dahil titipid, di ba? Tapos, Boss Ariel, talo tayo dyan. Pag na-aksidente, ano natin dyan, di ba? Totoo yun. Kaya ngayon hindi maipasa yung batas di ba? Ng motorcycle taxi. Kasi like kung hinaharang, dahil kung hindi kaya ng kontrolin ng gobyerno, paano na kung kanilang karapatan pumasada? Dapat kontrolado. Ibig sabihin, yung mga habal, kaya nilang bulihin. Kaya ang laging sagot, hindi namin kayang bantayan yan. Ilan lang kami. No, ang LTO, ilan lang ang MMDA, mga local enforcer. Mga ganun ba yung mga sagot na kaya medyo wala pala tayong security rito. Tsaka, manawagan din tayo doon sa mga nag-aapalabal natin mga kabayan. No? Yan po kasi ay hindi po patas kapag po ginagawa natin. So, hindi ka Okay na. So, hindi ka pasang-ayon dun sa binanggit ng isang kongresista. Actually, nandun ako Ano ka ba? Nandun ako Na-evade muna, parang gano'n, no? Tama ba? Evade muna yung mga penalties kapag mayroong mga violations. Hindi, alam mo yung ako kasi alam ko rin yung pagkatao namin bawat isa. Ay, teka, tama ba? Hindi pala evade. Parang wag hulihin. Huwag hulihin. Ano yun si Congresswoman sa hindi ko siya binibigyan ng masamang kahulugan. Yes. Kasi ang tinignan ko, gusto niya makatulong. Yes. Kasi yung mga mananakay, mga estudyante, mga nanay. Yung sa kanya ay livelihood. Yun. Kasi yun ang sumusundo, i-try, na kung pwede, huwag mo nang hulihin. Yun yung kanyang punto. Pero hindi naman ganun ho ang kaalaman niya sa transportasyon. Kaya medyo nabanggit niya yun. Pero kaya na sinasabi ko, hindi po dahilan na parang ipas natin siya. Yes. Kasi kung titignan natin yung isang side, huwag lang yung kaliwa na kaya nga yung sinagot siya ni Asik Lacanilaw, maayos yung sagot sa kanya, di ba? Napakaganda ng sagot sa kanya na hindi pa pwede kasi may batas po na Yes. Kung susunod po sila sa batas, hindi sila mahuhuli. Correct. So, kaya lang, lumaki na sa social media, pero po ako, para sa akin, tinitignan ko kasi sometimes kahit ako nung bata pa ako leader, lagi na lang lahat. Mas idealistic ako So, ang akin kung paano makakatulong activist kaya lang nagbago na kasi nga napunta na ako sa gobyerno, naging opisyal na ako, kumbaga. Nakita mo yung proseso. Yes, yun na yun. Tsaka yung bureaucracy. Kaya yung natanong mo kung anong masasabi ko, medyo na lang siya na may patas nga pala. Medyo yun ang nakalimutan niya na may patas na dapat sundin. Hindi mo pwede i-bend yung law. Yes. Yung bending law, talagang yan. Kahit ako, pag nagkamali, dinuhulihin ako. Depende na lang kung marunong ako makiusap sa nakahuli sa akin at di naman ganun kalaki. Naalala ko na yung bending law pero huwag na natin pag-usapan at hahaba. Kaya ngayon sinasabi natin na sometimes yun ang paraan nila para makatulong sa kanilang kaya lang medyo kumbaga na-miscalculate pa yung yun lang po yun. Wala namang ibig sabihin na masama yung kongresista doon. Kasi ano naman talaga Because I was there Una, pang-apat yata ako sa kanya I was there. So, kaya nakita ko naman yung heart na talagang gusto niya lang na... Yung passion niya. Na makatulong. Isang sectoral na congressman. Anyway, talaga namang maganda rin yung intention. Yun nga lang kasi talaga sa ating mga kabayan, para nga naman hindi tama yung sinabi ni Asik Lacanilaw, no? Para nga naman hindi ma-aksidente, sumunod sa batas. Alam niyo bakit? Kasi yung pagsunod sa batas,
hindi lang ng mga private, lahat sa inyo sa transport group, no? Importante, naalala mo nung tumatawag ko sa'yo kanina, ang biro ko sa'yo, I cannot beat the red light, di ba? Totoo yun. I am not totoo yun. allowed. Di ba? Sabi ko, magagalit ka sa akin. Kaya You have to wait for me. Hindi, kaya nga sinasabi ko, no, itong pinag-usap natin, maganda ito kasi kung talagang mauunawaan, lahat naman tayo gusto maging maayos ang transportasyon, yung mga driver. Ako nga, yung anti-road rage and road crash, nagpapasalamat ako sa LTO, LTFRB. May ano ba? Ano may bill or what? No, umiikot ako, no, sinusuportahan nila ako. Ibig sabihin, yung mga taga-LTO mismo, binigyan nila ako ng mga speaker para sa anti-road rage, road crash, kasi doon nagsisimula. Nag-campaign ka? 2 years na to eh. Ito po ay ng National Public Transport Commission. May kami. So, si Director Abaygar alam yan dahil sometimes nakasama siya sa akin. Direk Benedict, ayaw kayo na nag-uusap, ha? Di, joke lang. Umiikot po kami at kung may pagkakataon na iniimbita rin namin yung mga taga-LTO na siyempre hindi naman pwede di magpaalam sa kanilang mga boss, si Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB, LTO, at siyempre sinasama ko na rin yung mga insurance company like yung PAMI, yung mga third party liability kasi kung ma-aksidente dahil sa yung hindi natin yan tuturuan, sino ba malulugi? Di sila kumpanya nila magbabayad eh. So sabi ko nga, pag ang ginawa mo is binuo mo ito ng sama-sama, kung gugustuhin, magagawa. Dynamic. Ang problema kasi dun sa iba, sorry na naman, sa tatamaan ko sa salita ko, yung iba kasi walang pakialam. Diba? Yung mga nakaupo dyan, wala silang pakialam. Basta, baka nakakapagod kasi. diba? Hindi ka napapagod? Ako napapagod. Kaya nga sabi ko sa'yo, kararating Hindi, ko lang. baka yung walang pakialam, hindi talaga walang pakialam. Baka napapagod. Napapagod kasi walang ano. Kaya nga, ang daming batas na dapat gawin. Ay, hindi, baka kailangan langisan. Ganun, no? Parang fuel, Hindi, parang ano yan eh. Nung panahon ng ibang mga nasa LTFRB. Ang daming kolorong pero walang solusyon. Pero kung titignan mo, pwede namang hindi mangolorong. Katulad ng mga vehicle rentals. Nagawa ko ng paraan yan. Mas mahigpit pa nga ako sa LTFRB. Ibig sabihin, dinala ko yan hanggang kay Senator Tulfo. Kasi walang batas. Una-una, paano mo pakukuhain ng tourist franchise? Yung katulad ako, na hindi naman turista ang siniservisyon ko. Diba? Una-una, pag tourist transport, kailangan kausap mo dyan. Hotels, travel tours, tsaka yung mga resort. Yung mga talagang kaya nga kumukuha ka na accreditation sa DOT. Paano? Kung ikaw, kailangan mo na sasakyan, wala kang malaking sasakyan, pupunta ka sa patay, pupunta ka sa kasal, you are not a tourist, right? So ano yun? Walang patas para doon, walang prangkisa. That's why, pinipilit ko na mali yung mga huli ninyo. Kayo malaban ako na hindi dapat ninyo yung tinitikitan dahil yung 200,000 na pag-i-impound ninyo, 200,000 yan eh. So parang masakit naman masyado yan sa isang negosyante na gusto naman magkaroon ng patas pero wala kayo binibigay ng patas. That's why, nung panahon na ni Asik Vigor sa LTO, nang nanghuli, lumaban ako. So naintindihan niya yung ko. So gumawa kami ng programa na huwag silang mahuli pero kumpleto sila kailangan. At alam mo ba? May mga permit. Alam mo ba na ang mga driver na sa programang ginawa namin ni Asik Vigor na ngayon kasama na rin si chairman na siya, kasama na rin si Asik Lacanilaw, nagbabayad pati driver. Kaya ang taas-taas na walang hanap buhay eh. Bakit? Kasi yung mga tourist driver, yung mga jeepney driver, hindi naman nagbabayad ng taxi. So, kasama sila sa NEDA na walang trabaho. Pero tingnan mo, kumikita. So, sa ginawa ko, kailangan sila magbayad ng tinatawag na service tax. Kailangan lang, may kasulatan, may agreement yung umarkila at saka yung operator, then yung driver na magmamaneho. So, dito, ginawa rin namin, hindi pwedeng yung operator mismo, siya rin ang babiyahe. Dapat ibigay niya sa driver kasi kumikita ka na sa renta ng sasakyan mo, yun para mabigyan ng pagkakataon maghanap buhay naman yung iba. Alam mo lahat, actually, yun ang requirement dapat. Kasi ako may resibo yung operator. Actually, even Malacanang, si Senator Secretary Recto, mas masaya kasi nakita niya
Kaya nga ngayon, pinag-aaralan ng LTFRB yung ginawa ko. Sabi ko, kung gusto ninyong kumita ang gobyerno at lahat, may karapatang maghanap. Walang magsasabing, nagpalusot ka, kulurong ka, wala kang binayaran. Dito, ginawa ko, pati insurance commissioner, si Commissioner Regalado, si Atty. Sibayan, kinausap ko yung IC, na dapat ang mga public transportation, like yung mga vehicle rental, mga tourist, dapat yan naka-comprehensive insurance, may on damage. Yes. Para pag may mabanggan sa sakyan niya, Aksidente. o bahay, o nabangga yung sakyan, Yan ang may pagbayad. magpapagawa. Then dapat may PAMI. Di ba? PAMI, yung passenger accident insurance. Bakit hindi natin bibigyan? Samantalang safety yun. Ano ba charter nila? Di ba? To protect. Kaya nag-insurance to protect the tao. Di ba? Alam mo, ako ay safety advocate ako. Safety and health professional ako for more than 20 years. Meron kami tinatawag na pinapasa sa yung mga company, may pinapasa sa insurance company na tinatawag na risk assessment. Yes. Ngayon, lalabas sa mga risk assessment kung kami ba ay may mga proactive measures, lahat nandun, mga control measures, kasama yan sa ng insurance. Kaya nga, Siguro dapat yan ang isang sabi ng mga direktore, kung gugustuhin natin, makapaghahanap buhay yung gusto maghanap buhay, hindi sila nagtatago. Pasundin mo lang sa regulasyon. Kung may regulasyon na pagsunod. Kaya nga ngayon, nagpapasalamat ako, ulitin ko, sa LTFRB, sa LTO, naintindihan nila yung programang ginawa ko. Ang hinihingi ko na lang ngayon, madaliin natin. Okay. Na maging batas ito, na ito na yung gamitin. Kasi sabi nga, aanhin pa ang damo kung patay na ang... Ito yun may kwento ako. Nagpunta ako sa opisina ng LTFRB. Meron lang doon sa baba, doon sa Kalayaan, meron doon sa baba ako nakausap. Babae, magre-reklamo, nag-aantay siya doon, magre-reklamo siya doon sa mga opisyal ng LTFRB, siguro sa mga board member, kung sino man, legal, para i-reklamo yung nakabangga raw sa kanya kasi may prangkisa. Pampasada daw. Ngayon, hindi raw siya sinunod yung usapan. So, ibig ko sabihin, nagtatrabaho sa LTFRB kung may insurance yun ng comprehensive, hindi siya dapat, wala nang dapat gagawin yung mga tao ron, nagpapadagdag. Kaya nga sabi ko, may kulang na mga sa regulasyon na dapat, kasi nga, sasabihin nila, hindi, mahal kasi yan. Oo, mahal. Wala namang nag-negosyo, hindi ka magbalabas ng kapital Magtayo ka ng sari-sari store, hindi naman pwede. Mga kababayan, nitong nakaraang linggo, sinimulan na natin ang itatag ang hakbang upang mabawasan ang impact ng pagtaas ng presyo ng langis bunga sa kaguluhan sa gitnang silangan. Una, upang masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon ng sektor ng transportasyon, bukas, March 17, ipapamahagi ng DSWD ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 na tricycle drivers sa 17 LGU sa Metro Manila. At isusunod na ng DSWD ang pamamahagi sa mga tricycle driver naman sa labas ng Metro Manila. Sa mga susunod na araw, ang mga jeepney at TNVS driver ay makakatanggap naman ng 5,000 pesos na cash relief assistance. At sa huling linggo ng Marso, ilalabas na ng DOTR ang fuel subsidy. Maliban dito, na-certify ko na bilang urgent ang dalawang panukalang batas na magbabawas sa excise tax sa petrolyo at mag-aamyenda sa Biofuels Act upang magamit natin ang mas murang bioethanol. Tuloy-tuloy din ang pagpapatupad ng Love Bus Program. Makakatulong po ito para makatipid sa pamasahe at gasolina ng taong bayan. Kaya't gamitin po ninyo ang libreng sakay sa Metro Cebu, Metro Davao at Metro Manila. Pangalawa, kailangan matiyak na may sapat na supply ng pagkain. Upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda, ipagpapatuloy ng DA, ang Department of Agriculture, ang pamimigay ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa ating mga magsasaka. Mahigit 26,000 magsasaka ang mabibigyan nito. Para naman po sa mga mangingisda, ang BIFAR ay magbibigay sa Huwebes, March 19, ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa higit na 26,000 mangingisda. Sisikapin din ng Department of Agriculture na ipamahagi sa Abril sa bawat magsasaka at mangingisda ang lagpas 2,000 pisong tulong mula sa Presidential Assistance. Mga kababayan,
Nitong nakaraang linggo, sinimulan na natin ang itatag ang hakbang upang mabawasan. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama Zero Celulos dito na sa Yung Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Share na dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys ng mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye! Binaigting, binalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.